Sinisungkit natin ngayon yung dahon ng alagaw. Yung ating main ingredients para sa ating fish alagaw. To, sariwang-sariwang dahon na to. Yan, okay na okay. Ito pa. Mas makakapal ito at mas masasariwa. Nakakuha din tayo ng magandang dahon ng alagaw. Yan. Ito pa. Oops. Ay, ere. Meron pa ere. Maganda rin ito. Yan. Ayan, palagay ko pwede na yan. Kasya na siguro yan para sa ating fish alagaw. Ito ang dahon ng alagaw, ang ating main ingredients para sa fish alagaw. Tara na. Magluto na tayo. Sa araw na ito, magluluto tayo ng fish alagaw. Isang simpleng luto. Alam nyo naman, hindi tayo chef, hindi tayo cook. Pero as per experience, pag pinag-uusapan ng karanasan, sa hinaba-haba ng naging buhay natin sa mundo, ay natutunan na natin kung paano magkaroon ng isang masarap na ulam, matipid. Masarap, matipid. Ito ay pwede, lalo na dun sa mga naninirahan sa karanasan. Again, I repeat, hindi tayo expert, hindi tayo chef, hindi tayo talagang cook. Sa mga restaurant, pampamilya lang tayo. Kaya pampamilya yung ating lulutuin, pangtawid gutom, lalo na sa mga kokonti lang ang budget. Ito ang ating mga ingredients. Of course, meron tayo yung fish, yung tilapia. Para sa ating panggisa, ito yung mantika, sibuyas, bawang, kaunting luya lang ang gagamitin natin, luyang dilaw, patis, suka, paminta. Of course, ang ating main ingredient ay ang alagaw leaves. Yung kagaya nung kinuha natin kanina, ito nga, sinasabi ko na sa inyo, ito yung ating alagaw leaves. Tingnan nyo mabuti, ito yung ating main ingredients. Ito medyo may katanda na pero pwede pa. Ang pinakamaganda sana kung yung mga ganito. Yan, yung mga batang usbong. Okay, so hiwain muna natin yung ating main ingredients. Simple lang ito. Masarap. Sa mga pagluluto ng tilapia, pwede kasing ito ay inihaw, sinigang, adobo, pinaksiw. Pero sa ngayon, ibang luto naman yung ating gagawin. At alam ko, hindi palagi itong dinuluto. Pero dito, sa pagkakataon ito, ang ingredients natin ay makukuha lang dyan sa mga garden, sulok-sulok. Tumutubo lang pusa ito. Hindi masinatanim ito, tumutubo lang pusa. Makikita nyo sa mga bukid, sa marami yan, kahit sa mga paaralan, may mga ganyan, kusang tumutubo. Teka, kukuha lang. Ugasan natin yung ating alagaw para masarap. At sigurado tayo na walang alikabok, walang dumapo kung anumang insekto, at masasabi nating malinis yung ating alagaw. Okay, so pwede na. Ngayon, manghiwa tayo ng sibuyas. Yan. Simple. Maliit lang yung nabiling sibuyas medyo mahal kasi ngayon yung sibuyas. Pwede kahit isa lang. Pwede naman. Importante maglasa, pero habang dumadami yung sibuyas ng fish alagaw, let's say, sabihin natin mga 3 o 2 piraso, mas malasa. Okay? So, this is it. Yan lang, yan. Nahiwa na yung isa. Hatiin mo na para hindi nahirap. Pagkatapos hatiin mo na. Okay. Next. Kahit siguro mga 3, pwede na. 3 butil ng bawang. Malasa na yan. Kasi, ang ilulutuin lang natin ay para sa mag-asawa. O kaya 3, hanggang 3 siguro kakain po pwede. Kasi 3 lang itong mga katamtamang laki ng isda natin.
Para lang, halimbawa lang ito, sample lang ito para nang sa ganun, medyo matutunan, makapagbigay lang tayo ng other kind of recipe na hindi malimit na ginagawa o linuluto sa mga restaurant. Pambahay lang talaga, at para sa ganun, kahit sa likod-likod lang, makakapagluto, makakahanap na ng ingredients yung ating mga nanay dyan at mga nagluluto sa pamilya. So ito na, meron na tayong bawang, may sibuyas na. Yan. Simple-simple lang. Pagkatapos, itabi. Alatan din yung ating luyang pampaksiw, yung kulay, yung talagang dati nating luya. Yan. Actually, ito na yung uulamin namin ngayon. Sinishare ko lang para nang sa ganoon mag-iba naman yung ating, hindi na lang puro paksiw, puro prito, adobo. Dito, simpleng luto, kayang-kaya sa budget. Basta't importante, lalo na dun sa mga may bukid-bukid dyan, makahuli lang ng sariwa pa yung mga isda. Ito binili ko lang at, pero sariwa, kanina buhay pa yan, ngayon patay na sigurado. Kasi yan, hinahiwa niya. Itabi din. Pagkatapos, magluto yan. Bayaan lang na uminit ang kawali. Lagyan ng mantika. Bayaan natin uminit. Ang iba yung sistema ko sa pagluluto ay sa pag-gisa. Gigisa natin pero sa ibang sistema. Okay. May paraan ako na, kukuha ng tubig. Isabay po sa mantika. Ilagay ang sibuyas at bawang. Sabayan! So ngayon, ibang paraan ng panggigisa. Pagkatapos, takpan. Takpan natin. Yan. Bakit may tubig? Para hindi siya madaling masunog. Siguradong luto na yung bawang at sibuyas. Malambot na dahil dun sa tubig. At para hindi ka naman tumakot o magkaroon ng takot na ito'y masunog, kaya nilagyan ko agad ng mantika. So pagsabay natin, hintayin natin na yan ay lumambot yung bawang at sibuyas. At mamaya makikita nyo kung paano ang ating gagawin sa pagigisa. So, bakit nga linagyan ko ng tubig? Ayan na, Ayan. Yung linagyan ko kaninang tubig. At saka, pinagsabay ko, tingnan mabuti. O, ngayon, ihidiin ko ang bawang habang malambot na, lasang-lasa na ito. Pag ganito ang dating, magiging malasa kasi malambot, lumambot ng husto at hindi na mahirap unawin o durugin. Yan. So, kitang-kita. Hindi naman, siyempre, makikita mo naman kung bawang ba ang yung dinuduro o sibuyas. Yung sibuyas, huwag mo nang durugo. Yan sana. Okay. Yan. Ano lang medyo brown na. Medyo brown. Ngayon, kunin natin yung isa pa natin ingredient. Okay, tama na yan. Next, yung luyang dilaw. Tama na rin yan. Pagkatapos, haluin. Saka natin ilagay yung ating fish, ay yung ating alagaw. Pagkahon natin alagaw.
Sabayang maluto. Yung malantaman lang sana ng konti, kahit konti lang, kamantayin natin. Isaute lang gusto, haluin hanggang sa malanta yung lagaw at lumabas yung sarili niyang katas, yung tunay na lasa ng lagaw. Palabasin. Itabi natin, para nasa ganoon. Yan. Ay, lagay natin yung malagay tayo ng mantika na para bang akala mo ikaw ay nagpiprito. Ilagay ang da. Dahil na sinabi ko, itabi natin para hindi mo na makahalo yung ating alagaw. Pagkatapos niyan, lagyan ng partition isda. Sorry, bukas. Ang palasa. Ngayon, takpan natin. Buksan natin pag medyo naamoy na natin yung isda na parang napiprito na. Kasi dapat yung side ng isda na nakalagay doon sa kawali, medyo nakadikit sa kawali, kailangan medyo parang magiging brown siya ng konti. Pero yung nasa itaas, pabayaan lang natin, huwag natin galawin. Kasi didikit yan eh. Masisira ang tekstura ng isda. Okay? Mamaya, hintayin natin. Ang gamitin lang natin, yung galing natin sa pag-amoy. Kung para bang yan ay naluluto na yung kalahating bahagi ng isda. So, pero doon sa tinik mo, sa pang-amoy, halimbawa, inaamoy mo. Pero meron pa rin dapat budgeted time. Mga 2 to 3 minutes lang, pwede na yun. Lagyan mo na ng suka. Hintay natin yung 2 to 3 minutes. Yun. Amoy na amoy ko na. Ano na. So, ito na ngayon, pagkakataon na natin. Ito na, yung after yung 3 minutes na sinasabi ko, ilagay mo yung sitaal, yung alagaw, at lagyan ng suka. Yeah. Sa nga pala, yung suka nito, pwede naman kahit na yung nabibili lang. Ito kasi, yung sa akin kasi, paumbong ito eh. Ito nabibili lang yung ginawang suka, yung hindi natural na sukang katulad ng sukang sasa o sukang paumbong. Kahit na ganito. Okay, then, muli, pabayaan natin kumulo. Pakuloy natin. Nanganamod na. Sarap. Parang kulang sa suka. Pagka kumulo na ng ganyan, yung suka ay nanukot na doon sa ating isda. Pwede na yan lagyan ng tubig. Wala ka ng tubig sandali. Ano ngayon ng tubig? Yan. Hindi dapat maraming sabaw. Siyempre sa lagaw, hindi naman talaga dapat masabaw. Tapos, hindi nga pala ako naglalagay ng monosodium glutamate. Hindi ako gumagamit nun. Kung hindi gaanong safety kasi yun sa kalusugan, kaya hindi ako. Ito na ngayon ang ating last, second to the last ingredient pala, yung ating paminta. Tapos pabayaan natin kumulo. Pakuluin natin yan ng about 5 to 10 minutes. At siguradong pag binuksan natin yan, luto na. At titignan na lang natin, ng timpla, kung tama ba sa alat, tama ba sa asim, hindi ba matabang. At pagkatapos ilalagay natin yung pambalanse ng lasa. Yun yung kahit na walang monosodium glutamate, malinamnam kasi magtitimbangan ng lasa. Titignan natin at ipakikita ko kung ano yun mamaya. Sige!
Okay. After 10 minutes, buksan na natin. Ah, sarap at natin tikman. Tikman natin kung ano yung kulang pa. Teka. Kukuha lang ako ng ano. Mas maganda. Tikman natin. May kulang ng konti. This time, dahil kulang sa alat, hindi na patis ang lagyan natin ng depende sa gaano pa ang dapat ilagay na asin. At ang final ingredient natin para magbalanse yung alat, yung alat, yung asin, lagyan natin ng kaunting sugar. Yan, final ingredients. Brown sugar ang ginamit ko. Takpan. Huwag galawin ang isda para hindi masira. Yan ngayon ang paghalo dyan. Hindi dapat hinahalo yung isda. Hindi ginagamitan ng sandok. Para may halo lang yung lasa ng alat na lalagay ko huli at ang sugar. Finally, this is it. After ng konting paggalaw-galaw, pag-yug-yug-yug sa kawali, tapos na tayo.